Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, meron naman tayong gagatasan, no? So, unahin natin tong video ni Sir Norman Mangusin. Atong, ano daw, hindi daw siya may stress sa basher. Yung tipong asar na asar sila. Asar na asar. Wow, man. Wow, sobrang asar. Di ba? Grabe, no? Nagtulong-tulong na. Ano yan, mga nanggagalaiti na sa galit yan. Mga nanggigigil na yan. Oh. As in, gigil na gigil na gigil na gigil na gigil na gigil. Tukmol! Kinain ng tukmol na to. Tukmol! Iyakin! Sabi nung nagdemanda, no? Kininam! Tukmol na iyakin. Kininam pa. Tarigya kayo. Oo. Oo. Di ba? Alam nyo, magsama-sama na kayong mga pangit. Hindi nyo ako mai-stress. Kayo ang mai-stress sa akin. Aba, may stress man kami, hindi kami nagdidemanda. Eh di wow. Eh di wow. Oh, maganda ang mood ni Idol, ah. Ano kaya nakubra ni Idol dun sa, dun sa lugar niya ngayon? Anyway, so next video mga kababayan ko, inumaga na ako, no? So next video ito. Ito ay galing kay, doon sa page na, don't know, kay Food Genius din ba to? Tong kulaong. Tingnan nga natin ano bang sinasabi dito. Napiko na naman yata siya dito eh. Play natin. So, that is the story. Yun yun. Huwag yung iduluhin yung aking kayabangan. Ang iduluhin nyo yung naging purpose at dahilan nung kayabangan. Yun ang Naging dahilan ng kayabangan. Yung dahilan ng kayabangan mo, sir, yung pagsasabi ng hindi totoo eh. Hindi, wait. Correction, no? Kaya ka nakakapagsinungaling dahil sa kayabangan mo. Tama? Now, ano ba yung dahilan ng kayabangan mo? Ang dahilan kasi ng kayabangan mo, galing sa kasinungalingan din eh. Yung mga bagay na hindi totoo, 'di ba? For example, no, na milyon-milyon ang natulungan mo, yung halos ang dating parang pinakain mo yung buong Pilipinas sa palad mo. Yun kasi yung mga dahilan mo eh. Paanong ano sabi niya, ulitin nga natin? Huwag yung iduluhin yung aking kayabangan. Ang iduluhin nyo yung naging purpose at dahilan nung kayabangan. Ang dahilan, ano ba yung dahilan nun? Yung pagtulong mo? Yun ba yun? Some of it kasi sinungalingan mo yun eh. Totoo naman na may pagtulong na nangyari, no? Kaya lang kahit kailan kasi, hindi naman dapat pagmayabang yun. Never mo dapat ginagawa. What for? Ano ba yung mga dahilan ng yabang mo? Yung yaman mo? Yun ba yun? Hindi kasi totoo yun, sir eh. Yes, no, nakahawa ka naman to be fair naman sir, nakahawa ka naman ng malaking pera. Pero majority ng kayabangan mo kasi hindi totoo. Lalo na yung regarding sa pagtulong na yan. Katulad doon na talakay natin last time, di ba? Hindi naman yung lahat ay pera mo.
Tapos laging ang balandra yung pagmumuka mo. Marami nakakapagpatunay na nag-donate sila. Walang transparency yun eh, di ba? Katulad ng sinabi natin kagabi. Walang transparency, wala namang mailalagay, na, maibibigay ka na patunay na yun lahat ay nanggaling sa'yo. Di ba, min? Ba't kailangan i-justify yung pagyayabang, na yung dahilan ng pagyabang mo? Ano ba? Hindi nga kadalasan totoo yun. yung pagyayabang mo kasi, hindi talaga maganda yung yung dahilan eh. Kasi ang purpose mo kaya ka nagyayabang para ma-recognize ka, makilala ka. Gamit yung mga hindi makatotohanang bagay. Ano ba yung mga pinagyayabang mo? Maliban doon sa pagtulong. Yung mayaman ka, marami kang negosyo. Diba? Yun. Huwag yung iduluhin yung aking kayabangan. Ang iduluhin nyo yung naging purpose at dahilan nung kayabangan. Ano yun? Iiduluhin namin na marami ka negosyo. Asan yun? Wala ka naman maipakita eh. Yung palaisdaan mo. Di ba sabi ni The Kings, bakit wala ka daw Christmas party? Ang dami mo negosyo. Siyempre may mga empleyado ka. Maraming ang paswelduhan, di ba? Kahit man lang yung mga tauhan ng palaisdaan mo, ng hasyenda ng nanay mo. Di ba sabi mo, nasa hasyenda yung nanay mo. Iiduluhin namin yon. Iiduluhin namin yung mga gawa-gawa. Ano ba, sir? Yun ang importante ron. Ano ba yung purpose? Bakit to nagyabang? Yes. Dahil nga dahil gusto mo magpa-impress, yun ang purpose. Na kadalasan hindi nga totoo yung sinasabi mo. Ano ba yung totoong pinagyabang mo? Wait lang. Ano ba yung totoong pinagyabang ni sir? Paki-comment nga sa baba. Yan yung purpose eh. Bakit na to nagyabang? Diba? Bakit nga? Ba't nga siya nagyabang? Dahil gusto mong makilala, marami mag-subscribe sa'yo, at marami kang makukumbinse. Bihira. Ginagawa naman tayong tanga ni Sir Norman Mangusin. Sabi ni Yamatan, tsaka sila nauna bumira sa'yo. Kapag pinatulan mo, mga iiyak-iyak naman. Away sokmed lang. Di kayo kilala ni Boss FLM. Yun nga away sokmed lang. Nagdemanda kami di ba? Kaya yun ang problem. Di ba? Tagal ko na sinasabi. Masaya tayo dito, nag-aasaran lang naman Doon lang naman yung laro hindi mo kaya kasi. Kaya face the reality na talagang talo ka pagdating sa asaran. Talo ka! Kaya ka nga nagdemanda kasi nga talo ka! Yan bang hindi nakukuha ng mga supporter mo? Talo ka kasi, talo! Kaya ka nagdemanda kasi nga talo ka! Bakit ka nga magdedemanda kung hindi ka naman talo? Kung ikaw yung panalo? Kasi nga talo ka! Ay, Diyos ko. Tapos sasabihin pa ni Ma'am Yama dyan, di umano sa comment mo, na kapag sokmed lang. Ano ba? Pero pag napansin kayo, nakikilala kayo bilang basher na mga muka. Oo nga naman, tama. Oo. Tama, nagdemanda ka. Tama naman. Tapos na yung meeting, yung conference namin, nag-iisa na nga ako dito. Tapos sa meeting, para saan yung meeting ba?
conference daw. Pero nasa lounge ka lang, men eh. Diyan kayo nagmi-meeting sa lounge. Di ba parang sa conference room dapat? Oh, wala na. Ako na lang. Oh, kanina marami. 8 kami. Ngayon, ako na lang. Kasi tapos na. Doon nag-meeting sa lounge. Hindi mo lang kumuha ng parang yung private na buti pa ang Jollibee may may yung pang party na area na pwedeng sa Max's, 'di ba, meron siyang area na para sa family, yung parang may privacy kayo. Di mo lang kayo kumuha ng ganon, may meeting kayo. Diyan pa talaga kayo sa lounge na nagmi-meeting. Kailangan pa ulit-ulit mo isumbat yung tulong mo ng pandemic. Ay, hindi. dito siya dito siya sumiklab na naman ulit. 'Di ba kasasabi niya kanina asar na asar daw yung mga mga basher. Kailangan pa ulit-ulit mo isumbat yung tulong mo ng pandemic. Ay, hindi ako pa ulit-ulit. Di ko yung sinusumbat. Sinasagot ko lang yung mga tanong nyo. Hindi. Pwede naman kasi sagutin ng hindi mo sinasabi na pinakain ko kayo. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi mo eh. Kadalasan eh. Na para bang ang dating baka ikaw nakinabang ka sa 'di ba? 'Yun ang yun lang kasi ang pwede mo ipagmalaki. Na to be fair naman, nangyari naman talaga 'yon. Na may binigyan ka, pero ang hindi naiintindihan ng tao kasi doon, piling-pili yung mga pinagbigyan mo at medyo exaggerated na yung claims nung iba. For example, namigay ka ng ganitong karami. Ang hindi alam na detalye ng tao doon, yun ay times 5 mo na ang quantity. Kwento ni ni The Kings sa interview ni MG. Hindi lang si The Kings yan. Yung ibang supporters mo pa. 'Di ba? Sila Sir Nasukir. Ang hindi alam na detalye ng tao do sa tulong na sinasabi mo na palagi mong paulit-ulit na sinusumbat, minamagnify mo daw di umano yung allegedly yung bilang nung tinulong mo at lagi mong kiniklaim na ikaw lang ang tumulong. 'Di ba? Nagaling sa'yo lahat. Na ang katotohanan ay may partisipasyon ang mga OFW doon. 'Di ba? Yun kasi yung mga inaano mo yun kasi yung alam mo, kahit papaano sana medyo matatanggap ko kung paulit-ulit ka manumbat doon. Kung kung ikaw lahat ang gumawa nun, men eh. As in, ikaw nag-facilitate nun lahat-lahat. Sige, mag-hire ka ng tao kasi hindi mo naman talaga kaya mag-isa. Pero lahat ng gastos is sa'yo. Pero hindi eh. Alam mo sa sarili mo yon na majority hindi mo pera. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, may tarpaulin naman para doon sa mga OFW. Hindi eh. Pagmumukha mo, kilaki-laki eh. May post nga si Mighty Manong. Hanapin natin yung post ni Mighty Manong. Merong doon eh. May pinakita si Mighty Manong na list. Tama ha. Doon kay We Love Mighty Manong. Yung mga nag-donate, alam ko kasama si Mighty Manong dito eh. Hindi pa sila umaalis nung time na yun eh. Pakita natin ha. Ano ba yan? Hala ka, may ilalabas si Mighty Manong, oh. Ang dami niyang recorded na conversation sa inyo. Ayan, oh. Saan na ba yan? Ayan, oh. Diba? For example, ito. Kung tutusin, wala namang kwenta itong tarpaulin na to. Wala namang nakilala dyan, eh. Diyan sa yung mga maliliit na yan eh. Ayan nandiyan pa si Sir Jojo de Guzman.
Ito yung mga nag-contribute lahat, oh, ang dami nila. Tapos alam mo, napapansin lang dyan pag nasa malayo, yung pagmumukha mo nandyan sa background, oh. Di ba? Pagmumukha mo na naman yung, ano, yan, si Ma'am Remy Cudo, nakakausap ko ito dati. Yan, sila Keiko Chan. Mga tumalikod na sa'yo lahat ito eh. Sino pa ba ang mga nakikilala? Ito, kay Sarnasukir to. Lahat ito wala na sa'yo. Liza Paris. Ito, kasama sa 14 vloggers to. Sir Jojo Di Guzman. Ma'am Remy Cudo. Sarnasukir, itong Rod Lionheart na to. I don't know kung supporter pa rin ito ni FLM. Pero sa Macau ito eh. Sa Macau ito. Ito yata, ewan ko, loyal pa ba sa'yo to, tong Rod Lionheart na to? Pero majority dito, wala na sa'yo lahat yan. Itong FLM Malaysia na, Malaysia? Malaysia siguro to. Itong FLM Malaysia na to, ano to eh, kay Sir Macmac Pablo to eh. Wala na rin si Sir Macmac Pablo. Diba? Pero nandiyan pa rin yung pagmumukha mo, men. Itong mga taong to, yung nagbigay ng pera yan. Tapos isusumbat mo yan? Ano ba? Lahat ng mga nakalista doon, interviewin nyo. Yung mga tanong mo lang ang sinasagot ko. May paulit-ulit yung tanong mo. Eh di syempre, paulit-ulit yung sagot ko. Alaga naman pa iba-iba yung sagot ko. Natural paulit-ulit kasi paulit-ulit yung tanong mo. Di ba fail ka lang? Pero mo, Pasko na, nagpapaka ka pa. Asar no? Nasar na naman. Idol kita kasi ginawa mo noong pandemic. Nag-iisa ka lang. Kabsat, pandemic hero ng Pinas. Salamat! Ayan. Sabi ni Mark. Kahit nung pandemic eh, sure ka ba na sa'yo lang galing yung pera nun? O sa'yo mismo galing yung pera nung pandemic? Marami rin kumasa sa'yo nun, men eh. Naalala niyo yung Kalabasa Queen? Para malaman niyo yung ano, story, no? Wait lang, may tuturo ako sa inyo. O ilalagay ko yung link dito sa ano sa ibaba. Kasi kiniklaim niya yung video natin kagabi, nung pandemic daw, siya lang daw talaga ang tumulong. So kung pupunta kayo doon sa YouTube channel ko, tuturo ko sa inyo kung nasaan ano. Meron doong ano parang compilation or yung timeline kung ano yung nangyari. At kung paano yung pagtulong ni FLM, kung talagang siya lang talaga. Kasi may mga ano katulad ng kalabasa, yung pinagmamalaki niyang binigay niyang kalabasa. Eh ano yun eh, yung iba doon galing kay Kalabasa Queen kasi nga nung time na yon nabubulok na yung ano yung kalabasa. Kaya kailangan ipamigay, tama ha. Dito sa ano sa channel ko, view your channel. Kung papakita mo yung channel ko, pumunta kayo dito mga men, dito sa playlist. Ayan o, may playlist. Punta kayo dito sa playlist. Tapos, dito sa ano, The Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos Saga. Pagka kinlik mo yan, mga kababayan ko, i-discuss dyan, simula no nagsimula siya chapter 1, yung propaganda video niya, yung pinapakita niya yung ano niya. Chapter 2, yung paghahamon. Dito yung naghahamon na siya, no? Kasi ang genius nitong ano, nitong mayaman challenge niya kasi naghahamon siya sa mga mayayaman na tumulong. Actually, medyo nakatulong talaga. Kaya lang ang problema dito, yung mga credit na mga tumulong doon sa mayaman challenge na yon, siya yung namisasa. 'Di ba? Tatanungin ko kayo, maliban kay MG, no, sikat kasi si MG eh. Maliban kay MG, sa dinami-dami ng kumagat sa mayaman challenge niya, may nakilala ba kayo? Wala, 'di ba? Siya lang talaga yung nakilala. Si MG kasi nakilala nyo kasi 'di ba nare-review na tumulong siya dati. 'Di ba? Pero I'm so sure kung hindi nyo nalaman na tumulong si MG, hindi nyo na maaalala yung mga ibang tumulong.
'Di ba? Tapos dito sa chapter 3, dito i-discuss yung mga totoong tumulong talaga. Kung makikita mo dito, yan oh, ito yung mga tao na kumasa doon sa Mayaman Challenge na na sila ang tunay na dapat pasalamatan, yung mga tao na yan. Yan, yung mga nagbigay-bigay. Pero yung credit kasi nito nakuha niya. 'Di ba? Ito yung mga time na tumulong siya nang hindi siya gumagastos. Katulad nito, yung Kalabasa Queen si Ma'am Rose Santiago. Na nag-accept ng challenge po ni Tamo, nag-accept siya ng challenge. Namigay siya ng kalabasa. Pero ang pinapakalat si FLM yung namigay ng kalabasa. 'Di ba? Ray Marcos. Ngayon po, andito po tayo sa Libina. School, Libis, Quezon City po para magpamigay po tayo. 'Di ba? Nandiyan sa Libis para magpamigay. Si Ma'am yun namimigay, pero sinong kumalat na namimigay? Pinapasalamatan ng mga tao puro sa FLM. 'Di ba? Tapos yung panghihingi mo, hindi ka naman talaga nang hihingi. Ganito kasi ang diskarte mo, no? Wait lang ha. Tama ha. Dito sa video na ko, tanong. Nanghihingi ba ng donasyon si Norman Mangusin? Ang sagot dito, hindi. Hindi ka naman nanghihingi nun. Pero, bagal eh. Pero pero meron siyang diskarte para kusang magbigay. Papaano? Ganito. Magparinig. Ganito ka magparinig, oh. Pakinggan mo. Katulad ho ng aking sinabi, isusugal ko ho lahat para sa ating Diba? mamamayan. Yan yung sinasabi ni Sir Macmac Pablo sa interview eh. Idadaan ka sa drama niyan nang makukumpel kang magbigay. Katulad ho ng aking sinabi, isusugal ko ho lahat para sa ating mamamayan. Willing na ho kung ibigay lahat. Actually kinausap ko yung ibang mga partner ko kasi medyo malaki na ho yung ating gastos. At talaga namang ubos na ang aking savings. Ang natira lang ho sa aking bank account out of 100 plus million ay 200,000 na lang. Diba? Pag narinig mo yan bilang supporter ka ni FLM, na wala na siyang pera, ano ang tendency sa'yo? Mahal na mahal mo si FLM, di ba? Idol na idol mo. Naku, wala nang pangtulong si idol. Magkukusang loob ka na magbigay niyan. Oh. Nakita nyo ho, buhay. Pinaghirapan ko ng mahaba. Diyan kayo dinadaan dyan sa drama na yan eh. Kaya totoo naman na hindi naman ang hihingi ito. Ang panahon, pinagpaguran, pinagpagalan, pinagtuluan ng pawis at luha. Ha? Mga bobong awa-awa tapos magdo-donate ngayon kay FLM, di ba? Nadaan kayo sa drama eh. Ito pang isa. Ito pa isa ha, example pa ng parinig. Ito ha, tinan mo. Nasa laboratory yung mga doktora natin. Ay, salamat. Ila-lockdown daw ngayong March 20. Nakapag-produce uli sila. May natira sa Cagayan na 111,000 yung natira na salamin. Tapos ngayon nakapag-produce na sila ng 70,000. 300,000 yung request ni Congressman Gerald din naman. Ang problema, pag nag-declare ng lockdown, hinto yung optical mission natin. Eto ngayon ang malapit na problema. Siyempre, lockdown. Ano na naman ang kakainin ng tao? Mag-iiyakan na naman ng tao niya. Diba? Yan ang sinasabi niya sa mga supporters niya. Zoom meeting ito eh. Diba? Yan ang sasabihin niya sa mga supporters. Ano na naman ang kakainin ng mga tao dyan? Diba? Hindi kayo na naman,
Walang kakain ng mga kababayan natin, magpadala tayo. Ngayon, kung makakalabas ako within the first week of April, ang plano ko, mamigay na naman tayo ng pagkain, bigas. Diba? Ang plano ko mamigay na naman tayo. Hindi siya nanghihingi, nagpaparinig yan. Oo. Ang plano ko, mamigay na naman tayo ng pagkain, bigas, para sa mga mahirap nating kababayan. Ito si Manny Pacquiao, napag-aangat ng nagiging trapo. Sabay segue kay Manny Pacquiao. Basta mataniman kayo sa utak ng may pangangailangan. At automatic, dahil mahal nyo sa FLM, magkukusang loob kayo. Ganun nagwo-work yung sistema niya. 'Di ba? Kaya yung sasabihin na siya yung tumulong, come on. Boss FLM, sobrang totoo. Tingin nila sa'yo, kontrabida. Kasi ang dami nilang pabida. Mali lagi nagpapapansin mga purista. Pagkatao, kala mo mga artista. Much love from Sun. Chibien. Oh. Diba? Ako pag sumagot, bawal, paulit-ulit. Pero pag kayo bumira sa akin, hindi bawal, kahit paulit-ulit. Parang Kasi yung sinasabi mo kasi, sir, malayo sa katotohanan kasi. Yung palaging sinusumbat mo nga yung pagtulong na hindi naman nakakakit. Sa totoo lang, na pagtulong itself, hindi naman talaga dapat sinusumbat yun eh. Pwede mo naman siguro sagutin nyo na na sa totoo lang, kung kayong tumulong, nakakahiya magsumbat sa normal na tao. Parang ang awkward nun manumbat lagi doon sa pagtulong niya. Pwede niya muna sabihin, wala naman akong ginawang masama sa inyo. 'Di ba? Alam mo, pag binabash ka, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Hindi ko naman kayo pinag-iisipan ng masama. Yun lang. Pero yung sasabihin mo na, kasi ang problema doon sa paulit-ulit mo sinasabi, kiniklaim mo yun kasi nasayo lang. Hindi alam ng tao kasi yung kung saan nanggaling yung pagtulong mo na yun eh. ang labo naman yata nun. Parang ang hirap naman yatang intindihin yan. Pag kayo bumira sa akin, Kulaong, Norman Mangusi, Kulaong. Oy, hindi kita sinasabihan ng kulaong, sir, ha? Ay, nasabihan ba kita? Meron man, napakabihira. Sir nga ang tawag ko sa'yo. Nagagalit nga yung mga ibang nakikinig sa akin na sir ang tawag ko sa'yo eh. 'Di ba? Idol na idol nga kita eh. Ishammer, mga ganon. Paulit-ulit, halos sa 100 comment, 80. Hindi bawal. Pero pag sinagot kita ng paulit-ulit, bawal. Ang hirap yatang intindihin yan. Parang mo naman yata yan. Kulaong daw. Halimbawa, isa lang ang tanong mo. At sinagot kita ng paiba-iba. Hindi ba mangyayari iba-iba yung statement ko? Natural pa ulit-ulit. Kasi yun yung sagot sa tanong mo eh. Di ba? Lang ya ang bihis, biyaatid ang kabang hearing today. Ano ka ba ako nakapang-hearing? Bakit ikaw, may pambihis ka ba na ganito? Lahat pinuna mo eh. Asar na asar. Tanong ko sa'yo, ikaw may pambihis ka bang ganito? Oo nga. Kaya may pangbihis ba kayo niyan? Tama na yan. Oy, magpahinga na kayo, gabi na. Ako matutulog na ako. Magandang gabi sa inyo lahat, bye-bye.